Kabanata 771 kasama niyan. Sa isang iglap ay nawala ang figure ni Hayden. At isang nakakatakot na aura ang muling makikitang sumisingil kay Jared. Papasok din ako. Tumalon sa ere si Curtis at sinugod si Jared. Noong una, wala siyang intensyon na umatake dahil kaya ni Hayden na patayin si Jared. Kaya, maaari lamang siyang umupo at magpahinga. Gayunpaman, nang banggitin ni Hayden na ang espada ni Jared ay isang magic sword. Natukso siya, kung nagawa niyang patayin si Jared. Maaari niyang pag-aari ang espada. At saka, naniniwala siyang hindi mahuhulog si Hayden sa kanya dahil sa isang espada. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay si Jared na hindi natatakot kay Turcolm. Ginoo, pagkakataon. Nang makita ang dalawang kalaban na umaarangkada patungo kay Jared, si Tommy at Phoenix ay sumugod din. Kahit na alam nilang ipinadala nila ang kanilang sarili sa kanilang kamatayan. Walang pag-aalinlangan. Sumugod si Lyanna. Kasunod sina Samuel at Tristan. Si Samuel ang pinakamakapangyarihang tao sa kanila. Dahil isa siyang 5th level senior grandmaster. Gayunpaman, ang kanyang mga kakayahan ay nasa ibang antas pa rin kumpara sa isang martial arts grandmaster. Tumabi ka kung ayaw mong mamatay. Papatayin ko ang sino mang mananatili rito. Napaungol si Hayden nang makita niyang maraming tao ang umaakyat para tulungan si Jared. Hindi nakakatuwa kapag ang isang martial arts grandmaster ay galit na galit. Nang marinig iyon, ang mga elite na mandirigma ng Martial Alliance ay nagpalitan ng tingin at tumakas sa eksena. Sa pagkakataong iyon, halatang matalo si Jared. Kaya naman, tiyak na papatayin sila kung mananatili sila sa pinangyarihan. Ngayong nahaharap na sila sa kamatayan. Nagpasya silang lahat na tumakas. Sa totoo lang, wala ni isa sa kanila ang malapit kay Jared. Ang tanging dahilan kung bakit sila sumunod kay Jared bilang pinuno ng Martial Alliance dahil gusto nilang makakuha ng ilang mga miyembro ay mula dito. Ngunit nang makitang tinutugis si Jared, agad silang tumakas dahil halos hindi na nila mailigtas ang kanilang sarili. Lalo na ang patuloy na pagsuporta kay Jared. Sa isang kisap mata, 12 ng mga tao ang nawala ng sabay-sabay. Ang tanging mga taong naiwan ay sina Locke, Jesse, Lyon, at 2 sa kanyang mga alagad mula sa Extreme Fist Gym. Hindi sila tumakbo. Hindi rin sila nagkaroon ng lakas ng loob na umatake. Kung tutuusin, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon sa mga ganitong laban sa kanilang kakayahan. Samantala, nakipag-usap sina Tommy, Phoenix, at Lyanna kay Curtis. Bagamat 3 laban sa isa, hindi sila kalaban ni Curtis. Sa sandaling magkasalubong ang magkabilang panig, silang 3 ay agad na napaatras ni Curtis. Gayunpaman, nagawa nilang pigilan siya sa pag-akyat kay Jared. Samantala, pinigilan nina Samuel at Tristan si Hayden. Sa kasamaang palad, pareho silang parang mga hindi gaanong kabuluhan na insekto sa presensya ng isang martial arts grandmaster. Sa kabila noon, hiniranggan pa rin nila ang kanyang dinadaanan ng walang pag-aalinlangan. Nang makita iyon, inilunsad ni Hayden ang kanyang mga kamao. Dahilan upang lumipad paatras sina Samuel at Tristan at malakas na bumagsak sa lupa. Gayunpaman, hindi tinapos ni Hayden ang kanilang buhay. Dahil miyembro sila ng pamilya Bailey. Na sa halip ay kinatatakutan niya. Papatayin kita kapag hamarang ka ulit sa akin. Sigaw ni Hayden. Humihingal sa galit, nang makita ni Jared ang mga taong natatalo sa lupa. Ang kanyang mga mata ay namula. At ang apoy sa Dragon Slayer sword ay nagningas. Lahat, tumayo ka. No one is allowed to come forward and help. Diretso niyang sabi. Ginoo, Chance. Tommy and Phoenix were in terrible states. Malinaw. Nasugatan sila. Gayunpaman, ayaw nilang umatras. Tumayo ka. Nagtaas ng boses si Jared na walang puwang sa pagtatanong. Kaya, walang pagpipilian sina Tommy at Phoenix kundi tulungan ang isa't isa at umatras sa likuran. Sabay na sinulyapan ni Lyanna at ng 2 lalaki mula sa pamilya Bailey si Jared habang napabuntong hininga at napaatras. Kahit na isakripisyo nila ang kanilang buhay, hindi sila gaanong makakatulong kay Jared. Pagkatapos ng lahat,
Mayroong isang malaking agwat sa pagitan ng kanilang mga lakas. Sa sandaling iyon, nakita ni Curtis si Jared na naglalakad pasulong na may hawak na Dragon Slayer sword sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na nakamamatay. Biglang, isang nakamamatay na layunin ang lumipad papunta kay Jared. At ito ay naging mga tanikala na nakagapos sa kanyang mga paa. Samantala, kumilos si Curtis kasabay ng alon ng enerhiya. Pagdating sa harap ni Jared sa bilis ng kidlat. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa Dragon Slayer sword. Na gustong bawiin ito mula sa huli. Habang naghahanda si Red sa counterattack, napansin niyang biglang umusad ang katawan ni Curtis. Halos madapa ang huli nang mapahiya siya sa lupa. Ano ang kahulugan nito, Mr. Zereb? Nakasimangot na tanong ni Curtis. Siya ang pumatay sa anak ko. Kaya lang, ako lang ang pwedeng kumuha ng buhay niya. Dapat kang umupo at manood. Ano ito? Nag-aalala ka ba na hindi ko siya mapapatay? Tanong ni Hayden. Ang totoo, nabasa ni Hayden ang isip ni Curtis. Kaya naman pinatigil niya ang huli. Bagamat hindi nasisiyahan si Curtis sa sitwasyon. Hindi siya naglakas loob na pabulaanan ito at umuurong ng may pag-aatubili. Binata, dudurugin kita. Dahil doon, isang nakakatakot na aura ang sumabog sa paligid ni Hayden. At bumagsak ito kay Jared na ikinasakal ng huli. Kung kaya mo akong patayin ay hindi pa rin alam. Sa oras na iyon, itinaas ni Jared ang Dragon Slayer sword. Na gumagawa ng hagong na parang binibigyan nito ng suporta si Jared. Nang makita iyon, pinaikit ni Hayden ang kanyang mga mata. Inilagay ang lahat ng kanyang pag-aaral sa Dragon Slayer sword. Ito ay maliwanag na siya ay labis na interesado sa espada. Samantala, napansin ni Jared ang interes ni Hayden sa espada, na biglang nagbigay ng ideya sa kanya. Kaya naman, binawi niya ang kanyang lakas, na halos magdulot ng kanyang sarili sa pagbagsak sa ilalim ni Hayden. Si Jared ay mukhang lubhang nawalan ng pag-asa at tila hindi makaipon ng kanyang martial energy upang labanan si Hayden. Nang makita ang nawawalang aura sa katawan ni Jared, napangiti si Hayden. Ang martial arts ay nakatuon sa mabagal at matatag na pag-unlad, ang isa ay magkaroon ng magandang pundasyon. Hindi ko alam kung anong mga pamamaraan ang ginamit mo para makamit ang Senior Grandmaster sa murang edad. Ngunit ito ay walang silbi sa huli. Hindi pa ba sigurado kung mapapatay kita ngayon? Nakakatakot ang itsura ni Jared at humihingal. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Hayden na may pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Na nagsasabing, ibibigay ko sa iyo ang aking Dragon Slayer sword. Bilang kapalit, kailangan mong iligtas ang aking buhay. Kung hindi mo ipinangako sa akin iyon, sisirain ko ang aking sarili kasama ng espada. Sigurado akong alam mo kung gaano kahalaga ang isang magic sword. Tama ba? Pinaplano ni Jared na gamitin ang Dragon Slayer sword para mapanatili ang kanyang buhay. Samantala, naguguluhan si Hayden. Hindi niya inaasahan na ganoon ang mangyayari ni Jared. Parehong nagulat si Tommy at ang iba pa. Anong problema ni Mr. Chance? Nabaliw na ba siya? Pinatay niya ang anak ni Hayden. Kahit na ibigay niya ang espada kay Hayden. Paano talaga siya pakakawalan ni Hayden? Tanong ni Tommy na lubos na naguguluhan. Ginoo, kakaiba talaga ang kinikilos ni Chance ngayon. This isn't like him at all, sumulyap si Phoenix kay Jared na nalilitong tingin. Hindi maintindihan kung ano ang pinagkakaabalahan ng huli. Gayunpaman, walang sinabi si Samuel. Sa halip, pinaikit niya ang kanyang mga mata at pinag-aralan ang tanawin sa harapan niya. Bagamat sa maikling panahon pa lamang ay nakilala niya si Jared. Siguradong hindi siya Red ang tipong makikipagkompromiso. At hindi rin siya isang taong natatakot sa kamatayan. Kaya naman, naniniwala siyang may dahilan ang mga ginawa ni Jared. Kasabay nito, si Hayden na natigilan ay pinagmasdan si Jared. Minsan ay naisip niyang isang matapang na tao si Jared. Hindi niya inaasahan na ang huli ay duwag sa harap ng kamatayan. At muli, si Jared ay isang taong pumatay sa kanyang anak. Imposibleng bitawan siya ni Hayden. Gayunpaman, gusto niyang makuha ang Dragon Slayer sword bago gumawa ng anupaman. Kaya,
Tumango siya at nagsabi, kung maibibigay mo sa akin ang magic sword, ililigtas ko ang iyong buhay. Gayunpaman, kailangan mo pa ring bayaran ang halaga ng iyong mga krimen. Kaya, kailangan mong umakyat sa bundok at bantayan ang libingan ng aking anak sa loob ng 3 taon. Hindi siya nanghihina na pumayag sa kanyang sarili ng ganoon kadali sa takot na hinala si Jared. Oo naman, hanggat hindi mo ako papatayin. Handa akong manatili doon ng 10 taon. Dahil doon, itinaas ni Jared ang Dragon Slayer Sword at itinapon ito kay Hayden. Pinalibutan ng huli ang sarili ng martial energy bago iniunat ang kanyang braso para kunin ang espada. Nag-aalalang baka paglaruan siya ni Jared. Habang hawak niya ang Dragon Slayer Sword sa kanyang kamay, naramdaman niya ang mahinang aura nito. Sa isang pagkurap ng isip, nag-buzz ang Dragon Slayer Sword. Sa pagtingin sa espada sa kanyang kamay, si Hayden ay nagsimulang tumawa ng malakas. Kahanga-hanga. Ito ay talagang isang mahusay na espada. Hindi niya inaasahan na ang Dragon Slayer Sword ay makakatugon pa sa iniisip ng gumagamit. Samantala, pinagmamasdan ni Curtis ang lahat mula sa gilid na may hitsura ng inggit. Mukhang mas mahusay ang Dragon Slayer Sword kaysa sa kanyang Sword of Evil. Ngayong naibigay ko na sa iyo ang aking espada, hindi mo na ako papatayin. Di ba? Tanong ni Jared kay Hayden na tawa pa rin ng tawa. Hayden scoffed, kung hindi kita papatayin, how will my son's soul rest in peace? Alam mo ba, sa tingin ko, mas mabuting bantayan mo ang kanyang libingan sa impyerno. Kasabay nito, iwinagayway ni Hayden ang Dragon Slayer Sword sa paligid, na lumilipat ng malaking halaga ng martial energy dito. Kaagad, ang madilim na kayumangging apoy ay nagsimulang tumaas mula sa espada. So, demonic cultivator ka rin. Hindi nakakagulat na hindi mo tinupad ang iyong salita. Nang makita ni Jared si Hayden na binuhat ang Dragon Slayer Sword, hindi siya tumakas. Sa halip, nanatili siyang composed. Sa kabila noon, hindi nagsalita si Hayden. Itinutok niya ang Dragon Slayer Sword, na may nakakatakot na enerhiya na tila lalamunan nito si Jared. Nang laslasin na ni Hayden ang Dragon Slayer Sword kay Jared, biglang napagtanto ng una na hindi niya makontrol ang armas. Higit pa rito, ang martial energy sa loob niya ay patuloy na nauubos. Hinihigop ng Dragon Slayer Sword. Gumapang ang gulat sa kanyang mukha. At gusto niyang itapon ang Dragon Slayer Sword. Sa kanyang pagkadismaya, tila nakadikit sa kanyang kamay ang espada. Kasabay nito, ang Dragon Slayer Sword ay patuloy na sumisipsip ng martial energy mula sa kanyang elixir field. Nang makita iyon, dumilat si Hayden. Nagpakawala ng biglaang pagsabog ng martial energy mula sa kanyang palad. At inihagis ang espada sa hangin. Biglang umikot ang Dragon Slayer Sword sa himpapawid at tinaga ang kaliwang braso ni Hayden habang bumalik sa kamay ni Jared. Sa sandaling hinawakan ito ni Jared, ang lahat ng martial energy sa espada ay ibinalik sa kanyang katawan, na nagre-replement sa kanyang elixir field. Ang totoo, ang Dragon Slayer Sword ay naging bahagi ng katawan ni Jared na para bang isa ito sa kanyang mga paa. Nang makita niya kung gaano kagusto si Hayden sa Dragon Slayer Sword, nagkaroon siya ng ideya, hanggat mahawakan ito ni Hayden. Gagamitin ni Jared ang focus technique para ay absorb ang lahat ng martial energy sa katawan ng una. Bagamat ang espada ay pinasabog ni Hayden, ang lakas ni Jared ay nakabawi ng husto, habang si Hayden ay nawala ang malaking bahagi ng kanyang martial energy. Bukod doon, nasugatan maging ang kaliwang braso niya. Hayop ka, I swear papatayin kita ngayon. Nang makita ang sugat sa kaliwang braso ni Hayden, nagalit si Hayden, at pinalibutan siya ng dark brown na aura. Kasabay nito ang paghilom ng sugat sa itaas. Bilis sa harap ng lahat. Samantala, isang napakalaking itim na web na may radius na humigit kumulang 100 metro ang nakapalibot kay Jared at Hayden. Ito ang paraan ni Hayden para pigilan si Jared na makatakas. Nanlaki ang mga mata ni Jared nang makita niya ang paghilom ng katawan ni Hayden sa hindi kapani-paniwalang bilis. Mukhang mas matigas ang katawan ng taong ito kaysa sa akin. Maya-maya pa,
Isang layer ng itim na ambon ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Hayden. Na nagmukhang siya ay naglagay ng isang layer ng kaliskis. Sa sumunod na segundo, binaton niya ng suntok si Jared. Agad na itinaas ni Jared ang kanyang braso at itinaas ang Dragon Slayer Sword. Tumama ang malakas na enerhiya nito sa katawan ni Hayden, na gumawa ng sunod-sunod na ingay. Sa kasamaang palad, ang Welga ay hindi nakapasok sa depensa ni Hayden. Tsaka hindi naman nagpabagal si Hayden. Binaton niya ng suntok si Jared na naging dahilan ng paglipad ng huli at pagkahulog ng husto sa lupa. Ramdam ni Jared na parang bumabagsak ang mga laman loob niya sa loob. Kahit ganoon ay tiniis pa rin niya ito at dahan-dahang bumangon. Kahit na ang suntok ay nagpapadala ng malakas na panginginig ng boses sa kanyang katawan. Hindi ito nagdulot ng labis na pinsala. Kung tutuusin, kasing lakas ng bakal na pader ang matigas na katawan ni Jared. Nang makita siyang nakatayo ni Hayden na walang kahit isang kalmo sa kanya, natigilan siya, kahit ang marka ng kamao niya ay wala sa katawan ni Jared. Kabanata 774. Hindi ko alam na ganoon katigas ang katawan mo. Pagkatapos ay gumawa si Hayden ng isang grabong motion. At isang napakalaking espada na gawa sa condensed black energy ang lumitaw sa kanyang kamay. Mamatay. Hindi siya gumalaw sa kinatatayuan niya. Sa halip, ang tibak sa kanyang kamay ay lumaki. At hinampis niya ito kay Jared. Nagulat si Jared. Hawak ang Dragon Slayer Sword sa kanyang kamay. Itinaas niya ito, dahilan para magbanggaan ang lakas ng magkabilang espada. Isang nakakabinging pagsabog ang napuno ng hangin habang ang espada ni Hayden ay tumama sa balikat ni Jared. Para bang ang bigat ng bundok ay bumagsak sa katawan ni Jared, na naging sanhi ng paglubog sa ibabang bahagi ng kanyang katawan sa lupa. Sa pagsulyap niya sa kanyang balikat, nagulat siya nang may malalim na sugat dito. Kahit na naubos na niya ang tabletang pampalamig ng katawan na nagpatibay sa kanyang katawan na parang pader na bakal. Bumukas ang laman sa paligid ng kanyang sugat, at bumulwak ang pulang-pulang likido. Ito ay isang nakakatakot na eksena. Napabuntong hininga si Lyanna nang makitang nasaktan si Jared. Kasabay nito, ang iba ay balisang nanunood sa eksena. Kahit kinakabahan sila ay wala silang magawa. Gusto nilang tumulong. Ngunit alam nilang hindi nila maibaba ang web ni Hayden. Sinulyapan ni Jared ang kanyang sugat na dumudugo ng husto. Tumutulo. Tumutulo. Wala siyang naramdamang sakit. Bagkus, ang pulang-pulang dugo ay tila pumukaw sa kanyang pakikipaglaban. Samantala, bago pa dumampi sa lupa ang bawat patak ng dugo, hinihigop sila ng Dragon Slayer Sword. Dumampi sa talon ang pangalawang dugo ni Jared. Muling nag-alab ang apoy na napatay na. Ang nakakapasong apoy nito ang nagpapaliwanag sa gwapong mukha ni Jared. Bagamat nasugatan siya, walang bakas ng gulat sa kanyang mga mata. Ang tanging nakikita lang ay nagliliyab na fighting spirit sa kanyang titig. Dragon Fury. Sigaw ni Jared habang tumatalon siya mula sa lupa habang gumagawa ng ilang mga kilos gamit ang Dragon Slayer Sword. Dagendong. Biglang lumitaw sa hangin ang isang pulang dragon na nagninangas. Sunod-sunod itong umungol at tinungo ang direksyon ni Hayden. Nang makita iyon, ngumuso si Hayden. Ang itim na napakalaking espada sa kanyang kamay ay naglaho. Naging isang kalasag na nakasabit sa hangin. Sa sandaling nabangga ito ng dragon, agad itong nawala. Kasabay nito ang pag-iwas ni Hayden sa ere at sipa sa katawan ni Jared. Wham! Lumipad pa atras si Jared at bumagsak sa lupa kasabay ng isang malakas na pagbagsak. Nabumuo ng isang malaking bunganga mula sa impact. Sa kabila nito, nakaramdam na lang si Jared ng kirot sa kanyang katawan, habang nauubos ang enerhiya sa kanyang elex field. Nang maramdaman iyon, nahigi siya sa lupa, nakatingin sa magandang bughaw sa kalangitan. Ganon na lang ba ako mamamatay? Hindi na mamalayan. Lumitaw sa kanyang mga mata ang kanyang mga magulang at ang figure ni Josephine. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Hindi ko nahanap ang aking biological parents. Hindi ko nga alam ang history ko. Tsaka gusto ko pang pumunta sa Nameless Island. Nagngangalit ang mga ngipin ni Jared habang maingat na bumangon mula sa lupa. Nang makita iyon,
Hindi napigilan ni Hayden ang pagbaril sa kanya ng isang tingin ng paghanga. Dumating na ang mga bagay sa puntong ito. Ngunit hindi pa rin patayin si Jared. Hindi lang iyon. May lakas pa siyang panindigan. Tanggalin mo na lang ang sarili mo. There's absolutely no chance for you to win when you're faced with me. Malamig niyang sabi. Matapos makipaglaban ng kamay sa kamay ng ilang beses. Napagtanto ni Hayden na wala ng martial energy si Jared sa kanya matagal na ang nakalipas. Imposibleng lumaban pa siya sa akin. Kinagat ni Jared ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Hayden. Gamit ang Dragon Slayer Sword bilang kanyang suporta sa pagtayo. Hindi niya gagawin ang sinabi niya. Buzz! Buzz! Sa sandaling iyon. Isang hagong na tunog ang maririnig habang inilipat ng Dragon Slayer Sword ang enerhiya nito sa katawan ni Jared. Sandali siyang natigilan. At nakaramdam siya ng biglaang pagsiklab ng saya. Hindi niya inaasahan na ang Dragon Slayer Sword ay magpapadala ng enerhiya sa kanya. Noong nagliliyab siya sa Dragon Bay noon. Halos naisip na ng Dragon Slayer Sword ang lahat ng mga nagliliwaliw na mula sa isang napakalaking paglilinis na bato. Sa oras na iyon, medyo nakaramdam ng pait si Jared sa espada. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na gagawin ng espada ang ganoong bagay sa kritikal na sandaling ito. Nang makita ni Hayden na hindi tinutupad ni Jared ang kanyang kahilingan, dumilim ang kanyang mukha, at sinabi niyang, "Gusto mo pa bang makipag-away sa akin?" Nanatiling tahimik lamang si Jared. Matapos sumisipsip ng lahat ng mga katangian na enerhiya mula sa Dragon Slayer Sword. Kabanata 775. Mamatay. Biglang umungol si Jared. At naglabas siya ng aura sa paligid niya. Sa sandaling iyon, nawala ang apoy sa paligid ng Dragon Slayer Sword at napalitan ng mga sinag ng gininto ang liwanag. Napakaliwanag nito na naging dahilan upang mawala kaagad ang madilim na kayumangging web sa itaas nila. Na para bang nagtatago ito sa mga gintong sinag. Pagkatapos ay inundayan ni Jared ang kanyang espada. At lumundag ang enerhiya nito. Pinalibutan si Hayden ng hindi mabilang na mga sinag na kumikinang sa sandata. Boom! Kaagad pagkatapos noon, namuo ang liwanag at bumagsak kay Hayden. Nakumunat ang noo sa nakita. Hindi siya makapaniwala na ang mga sinag ng gintong liwanag ay talagang banta sa kanya. Bukod doon, tila nabawasan ang itim na martial energy na bumabalot sa kanyang katawan. Na para bang natatakot ito sa liwanag. Kabaluti ng kadiliman. Sigaw ni Hayden. Kaagad, isang dark brown na martial energy ang tumaas sa likod niya. Mabilis na bumabalot sa kanyang katawan. Basag. Sa pagkakataong iyon, tumama na sa katawan ni Hayden ang liwanag na ibinuga mula sa espada ni Jared. Ang pangalawa ay nagbanggaan ng ilaw at si Hayden. Ang una ay naglaho sa manipis na hangin. Samantala, nanginginig lang ang katawan ni Hayden. Ngunit walang matinding pinsala. Itinusok ni Jared ang kanyang espada sa lupa bilang kanyang suporta mula noong welga kanina ay inubos ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya. Bagamat ang Dragon Slayer Sword ay umuugong pa rin sa kanyang kamay na parang napuno ito ng fighting spirit. Hindi na makalaban si Jared. Sobrang putla ng mukha niya na parang kagagaling lang sa isang matinding sakit. Gusto kong makita kung maaari mong ilihis ang pag-atake ko sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay itinaas ni Hayden ang kanyang mga kamay. At isang invisible na aura ang namuo. Sa isang malakas na pagwagayway ng kanyang mga braso. Bumagsak kay Jared ang namuong aura. Sa pagkakataong ito, wala nang lakas si Jared para makayanan ang pag-atake. Kahit gaano pa kalakas ang katawan niya. Alam niyang masasaktan siya ng husto kahit hindi siya mamamatay dito. Sa mga oras na iyon, nakaramdam siya ng matinding sakit. Para bang nararamdaman niyang malapit na ang kamatayan. Jared! Biglang umalangaw-ngaw ang isang eleganteng boses sa ere. At makikita ang figure ni Lyanna na nakatayo sa harap ni Jared. Bang! Isang malakas na suntok ang damapo sa katawan ni Lyanna. Dahilan para mapa-atres siya. Nang makita iyon, agad siyang hinawakan ni Jared. Nag-alab sa galit ang mga mata niya nang makita ang maputlang mukha nito na dumudugo sa bibig at ilong. Si Lyanna na halos walang buhay
ay tumingin kay Jared ng may kasalanan. Sinabing, kasalanan ko ang lahat. Dapat hindi nakita pinaalis si Curtis. Tama na yan. Huwag ka nang magsalita pa. Mabilis na hinawakan ni Jared ang kanyang pulso at tiningnan ang katayuan ng kanyang pinsala. Ito ay napakaseryoso. Halos lahat ng kanyang mga organo ay lubhang nasugatan. Sa kasamaang palad, si Jared ay naubusan ng potensyal na enerhiya. Walang paraan na maibigay niya kay Laena ang kanyang paggamot. Laena, huwag kang matutulog. Please don't fall asleep. Nanginginig na sigaw ni Jared nang makitang unti-unting pumipikit ang mga mata nito. Kahit anong tawag niya, nakita pa rin si Laena sa huli. Nagsimulang manginig ang katawan ni Jared habang nakatitig sa isang walang buhay na Laena. Ito ang unang pagkakataon na may namatay dahil sa kanya. Kaagad, isang alon ng galit ang bumalot. Kanya, si Jared ay umungal patungo sa langit. Ang kanyang mga mata ay nagiging pulang-pula. Gayunpaman, ang kanyang dagandong ay hindi parang tao. Sa halip, ito ay parang dragon. Lahat, na nasa loob ng 10 milyang radius, ay maririnig ng malinaw ang lahat. Agad na tinakpan ni Tommy at ng iba pang nasa eksena ang kanilang mga tainga. Natila sila ay nasa sakit. Maging si Hayden ay natigilan sa dagandong. At napaatras siya ng ilang hakbang. Matapos mailagay ng marahan si Laena sa sahig. Tumayo si Jared at pinandilatan si Hayden. Sa sandaling iyon, isang pulang sinag ang tila bumaril sa kanyang katawan. Biglang tila unti-unting nagbabago ang kanyang katawan. Naging napakalinaw na kahit ang kanyang pula at tumitibok na puso ay kitang-kita. Anong nangyayari kay Mr. Chance? Natigilan si Tommy at ang iba sa pagbabago ni Jared. Kabanata 776. Nanlaki ang mga mata ni Hayden habang pinagmamasdan ang pagbabago ni Jared. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kakaibang pangyayari. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na ugong habang ang Divine Cauldron sa mga bisig ni Jared ay lumipad sa hangin at unti-unting lumaki at naging isang tansong kaldero na kasing taas ng isang tao. Tila may kung anong nasusunog sa loob ng bronze cauldron habang patuloy itong nagbubuga ng mga butil ng puting usok na mabilis na hinigop ng katawan ni Jared. Gayunpaman, hindi ito ordinaryong usok kundi espiritual na enerhiya. Ang espiritual na enerhiya ay tumataas mula sa loob ng kaldero. Nang unang makuha ni Jared ang kaldero, wala siyang nakitang bakas ng espiritual na enerhiya dito. Gayunpaman, ang kaldero ay puno na nito ngayon. At ang espiritual na enerhiya ay mabilis na hinigop ni Jared. Sa totoo lang, ang Divine Cauldron ay isang sinaunang divine tool na ginamit upang magluto ng hindi mabilang na pambihirang mga table tasks at mahimalang elixir. Kaya naman, hindi nakakagulat na naglalaman ito ng espiritual na enerhiya. Habang pinagmamasdan ni Hayden ang eksena, hindi niya maiwasang kumunat ang kanyang mga kilay. Hindi ko ine-expect na ang dami niyang mahiwagang gamit. Nilinggan niya si Curtis at sinabing, kung tutulungan mo akong patayin ang taong ito, hahayaan kitang pumili ng isa sa mga mahiwagang bagay mamaya. Naubos na ni Hayden ang halos lahat ng martial energy niya sa laban kanina. Naisip niyang tiyak na matatapos niya si Jared. Na hindi inaasahan ang biglaang pangyayari. Hindi ko maisip kung ano pang mahiwagang bagay ang taglay ni Jared. Halos naubos ko na ang martial energy ko. But he's still alive and well before me. Kailangan kong makipagtambalan kay Curtis at paalisin siya minsan at para sa lahat. Oo naman. Sagot ni Curtis. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang espada sa hangin. Nagpakawala ng isang alon ng nakamamatay na layunin na naging mga tanikala at iginapos ang kanilang mga sarili ng mahigpit kay Jared. Kasabay nito, sinamantala ni Hayden ang pagkakataong muling maglagay ng isang madilim na sapot sa kanila gamit ang kanyang mga kamay upang pigilan si Jared na makatakas. Sa kabila ng pagpigil, si Jared ay hindi nakipagpunyagi o nagtangkang kumawala. Sa halip, ipinagpatuloy niya lamang ang pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng buong kasakiman mula sa Divine Cauldron. Ang Dragon Slayer Sword sa kanyang kamay ay umugang ng malakas habang ito rin ay sumisipsip ng espiritual na enerhiya ng buong lakas.
Nang makitang hindi man lang nagpumigla si Jared sa kabila ng pagkakagapos ng mga tanikala. Itinaas ni Curtis ang kanyang espada at sinugod siya. Panahon na para matugunan mo ang iyong katapusan. Gayunpaman, mukhang hindi napansin ni Jared ang nalalapit na pag-atake ni Hayden. Habang itinuro niya ang lahat ng kanyang konsentrasyon sa pagsasagawa ng focus technique. Sinimulan niyang makuha muli ang dagdag na enerhiya ng kanyang elixir field sa pinakamataas na bilis. Ang kanyang katawan ay unti-unti ring nagsimulang gumaling. At ang kanyang hubad na balat ay nagningning ng isang mahinang ginintoang glow. Flang! Tinangka ni Curtis na tusukin ang dibdib ni Jared gamit ang kanyang espada. Ngunit ang narinig niya ay isang malakas at malutong na tumutugtog sa hangin na para bang tinamaan ito ng isang piraso ng bakal. Natigilan. Inipon niya ang kanyang lakas at muling umatake ng mas malakas pa. Swoosh! Ang Sword of Evil ay tumusok sa balat ni Jared. At ang mga patak ng dugo ay nagsimulang umagos pababa. Humagalpak ng tawa si Curtis nang makitang nasugatan si Jared. Tuwang-tuwang sinabi niya, "Gaano ka man kalakas, hindi ka pa rin makakapantay sa aking espada." Dahil si Jared ay nagpakitang mabuti at tunay na nagpipigil. Hindi inakala ni Curtis na may pagkakataon ang una na ipagtanggol ang sarili. Kaya naman, ibinaba niya ang kanyang bantay at nagplanong umatake muli ng may mas malakas na puwersa. Whoosh! Habang siya ay naghahanda sa pag-atake, ang malamig na halik ng isang talam ay kumislap sa kanyang mga mata. Dahil sa gulat, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin upang matuklasan ang kanyang kamay na humahawak ng Sword of Evil ay malinis na ngayon sa palso. Isang pulang-pula na ilog ng mainit na dugo ang damaloy mula sa sugat. Parg! Ang masakit na sakit sa wakas ay tumama kay Curtis pagkaraan ng ilang segundo. At siya ay nagpakawala ng loob. Sa kabila ng pagpigil, nakamit na ni Jared ang pagkakaisa sa kanyang Dragon Slayer sword. Kinokontrol ito ng kanyang isip. Ginamit niya ito para maputol ang kamay ni Curtis. Kabanata 777. Bumagsak ang mukha ni Hayden nang makita niyang pinutol ni Jared ang kamay ni Curtis. Kung magpapatuloy ito, baka mabaygo talaga tayong patayin siya. Nang sumagi sa kanyang isipan ang posibilidad na iyon. Biglang naglaho si Hayden sa kanyang kinatatayuan at humarap sa harapan ni Jared. Naikinabigla ng huli. Gustong subukan ni Jared na kumawala sa kanyang mga pagpigil. Ngunit si Hayden ay naghatid ng suntok sa gitna ng kanyang dibdib. Ang suntok ay nagpa-atres kay Jared. Sa wakas ay nagtagumpay siya sa pagpapalaya sa sarili mula sa mga tanikala sa kalagitnaan ng hangin bago bumagsak ng husto sa lupa. Sa pagkakataong iyon, hindi niya napigilan ang sarili na umubo ng isang subo ng dugo. Pagtingin niya sa dibdib niya, nakita niyang bumigay na ito sa suntok. Kitang-kita rin ang bakas ng palad. Matigas ang ulo mo, ungol ni Hayden nang makitang hindi papatayin si Jared. Itinaas niya ang kanyang braso ng mataas at tumalon papunta kay Jared. Ipinadala ang ulo ng huli. Kaya lang, biglang nawala ang malaking web na nakatikip sa kanila. Kasabay nito, naramdaman ni Hayden ang, "Sinong nandyan?" Gulat na tanong niya, kung sino man ito. Ang taong iyon ay kailangang maging lubos na sanay upang pilitin si Hayden na umatras habang nananatiling nakatago. "Ginoo, Zerb. Magiging napakabait mo ba para ipakita sa matandang ito ang kanilang paggalang at umalis kasama ang iyong mga tauhan?" Ang matandang lalaki na may marangal na hangin ay ang elder ng Medicine God Sect. Axton Knox. At, nantigas ang tingin ni Hayden. "Sino ka? Bakit ko dapat ipakita sa iyo ang paggalang at gawin ang sinasabi mo?" Hindi niya nakilala ang dalawang nakatayo sa harapan niya. "Ako si Axton Knox. Isang elder mula sa Medicine God Sect. Kaya lang, sana ay mangyari alang mo ang payo ko." Mabagal na sagot ni Axton. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Hayden sa pagbanggit ng Medicine God Sect. "Ginoo, Knox, pinatay ng B***star na ito ang anak ko. Pinaghihiganti ko lang ang pagkamatay ng anak ko. Kaya bakit ka pumanig sa kanya?" Sa kabila ng kanyang tanong, hindi gaanong malupit ang tono ni Hayden kaysa noon. Ang lalaking ito ay isang pinangalanan na panauhin ng Medicine God Sect. Kaya syempre,
Tutulungan ko siya. Ikaw ang pinuno ng Empyrean sect. Ngunit ang iyong anak ay nakikisawsaw sa black magic at naging sanhi ng pagkasira ng marami. Mga binibini. Bilang ama niya, huwag mong sabihing nakakalimutan mo ang ginagawa niya. I'd say Mr. Chance did everyone a favor by taking your son's life. Sabi ni Axton habang iminuwestre niya si Jared. Parang alam niya ang lahat tungkol sa paglilinang ng black magic ni Carlos. Ikaw. Namula ang mukha ni Hayden na eskarlata bago namutla. At galit na galit siyang lumingon kay Jared. Papatayin ko talaga siya ngayon at ipaghiganti ang pagkamatay ng anak ko. Pagkatapos nito, bibigyan ko ang Medicine God Sect ng isang marangyang regalo para humingi ng tawad sa aking ginawa. Dahil doon, nagpakawala si Hayden ng isang pagsabog ng martial energy na nagdulot ng malakas na ingay ng pagsipol habang ito ay kumari pa ng takbo papunta kay Jared. Dahil si Jared ay nasa bingit ng kamatayan, walang paraan na hahayaan ni Hayden na dumaan sa kanyang mga daliri ang ganoong pagkakataon. Naging yelo ang ekspresyon ni Axton nang makitang may lakas pa rin ng loob si Hayden na kumilos sa kanyang harapan. Naglakas loob ka bang sumalungat sa Medicine God Sect? Habang nagsasalita si Axton, pinitik niya ang kanyang kamay at binalot si Hayden ng hindi nakikitang aura. Nang dumating ang martial energy ni Hayden sa invisible aura, nawala ito ng walang bakas. Kinagat ni Hayden ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Fall in. Sa kanyang utos, ang mga lalaking dinala niya ay lumipat sa isang tatsulok na pormasayon habang itinaas ang kanilang mga talam. Ginoo, Nox. Kailangan kong patayin si Jared ngayon. Kung pipilitin mong hamarang sa daan, wala akong magagawa kundi ang lumaban hanggang kamatayan. Tila ba si Hayden ay may balak na patayin si Jared? Malamig na singgal ni Axton. Hindi mo ba alam na halos maubos mo na lahat ng martial energy mo? Kahit na hindi mo ginawa, ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagdurog ng langgam. Isang mabilis na pagpitik ng kanyang kamay ang naghatid ng marahas na bugzo ng hangin na humahampas kay Hayden at sa kanyang mga tauhan na parang ipoypo. Bagamat naglakas loob si Hayden at tumayo, ang malakas na unos ay nagpatalsik sa kanyang mga tauhan. Sa oras na ito ay humipa. Ang mukha ni Hayden ay nakamamatay na mapotla. Ibinuka niya ang kanyang bibig. At isang bibig ng dugo ang sabay-sabay na tumalsik. Napatingin si Axton kay Hayden at mahinahong nagsalita. Umalis ka na. Kung magpapatuloy ka, hindi ako magpapakita ng awa. Galit na galit, pinandilatan ni Hayden si Jared at sumirit sa nagngangalit na mga ngipin. Isipin mo ang sarili mo na maswerte ngayon. Sooner or later, papatayin kita. With that, tumalikod na si Hayden para umalis. Nang makita iyon ng sugatang si Curtis ay mabilis niyang sinundan si Hayden. Gayunpaman, humakbang si Jared at hamarang sa kanyang dinadaanan. Sinabing, huwag mo nang isipin ang pag-alis. Anong gagawin mo? Sa sobrang takot ni Curtis ay umiling siya na parang dahon. Ngayong naputol na ang isang kamay niya. Mas lalong hindi niya kayang kunin si Jared. Nanlamig ang mga mata ni Jared. Papatayin kita. Kung hindi niya dinala si Hayden dito, hindi sana namatay si Laena. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Sa takot sa nakamamatay na tingin ni Jared, mabilis na nilingan ni Curtis si Hayden at nagmakaawa. Mr. Zerb, nakikiusap ako sa iyo. Isama mo ako. Sa sandaling iyon, ang tanging magagawa niya ay magdasal na ilayo siya ni Hayden sa lugar na iyon. Nako, umalis si Hayden nang wala man lang pabalik-balik na sulyap. Nawala ng pag-asa si Curtis nang makita niyang umalis si Hayden. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Tumingin siya kay Jared nang nagmamakaawa at nagmamakaawa. Pakiusap, patawarin mo ako. Ibibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. Maraming mahiwagang bagay ang Turkle. Inayos siya ni Jared gamit ang isang nakakatakot na titig na walang salita. Pagkatapos ay inindayog ang Dragon Slayer Sword. Lumipad ang ulo ni Curtis sa ere. Pagkatapos ay bumagsak sa lupa at gumulong palayo sa malayong sulok. Sinaklab ni Jared ang kanyang espada. Pagkatapos ay lumapit kay Axton at sinabing, "Salamat sa pagpunta mo sa akin, Mr. Knox. Walang anuman. It was nothing. Really."
Nakangiting sagot ni Axton. Nang bumagsak ang kanyang tingin kay Divine Cauldron. Tinanong niya, sa iyo ba itong tansong kaldero? Ay, oo. Binigyan ako ng isang kaibigan. Nagpaputok si Jared ng isang sabog ng potensyal na enerhiya sa Divine Cauldron habang nagsasalita siya. At lumiit ito pabalik sa laki ng bago lumipad sa kanyang mga kamay. Ayaw niyang malaman ni Axton na isa itong Divine Cauldron. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang sinaunang banal na tool na ginagamit sa paggawa ng mga table task. Paano kung malaman niya kung ano ba talaga ito at gusto niya ito para sa kanyang sarili? Maaaring iniligtas niya ang aking buhay. Ngunit ang isa ay madaling kapitan ng pagbabago ng puso sa ilalim ng matinding tukso. Mas maging mabuting ingat ako. Matapos iligpit ang Divine Cauldron. Lumipat ang tingin ni Jared kay Lyanna. Naging malabo ang mata niya habang nakatingin sa katawan nito sa lupa. Hindi mahalaga kung nagustuhan niya ito o kung may nararamdaman sa pagitan nila. Ang katotohanan na namatay si Lyanna dahil sa kanya ay labis na nasaktan. Pumunta si Jared sa tabi niya. Yumuko. At marahan siyang niyakap. Balak niyang bigyan siya ng maayos na libing. Jared. Wait. Tawag ni Axton habang papalapit kay Jared. Matapos suriin ang kalagayan ni Lyanna. Kumuha siya ng tableta at ipinasok ito sa kanyang bibig. Pagkatapos, sinabi niya kay Jared. Jared, hindi patayin ang kaibigan mo. Gayunpaman, malapit na siyang mamatay. Binigyan ko siya ng longevity pill. Kaya ang magagawa lang namin ay makarating kami sa Medicine God Sect sa oras. Iligtas natin siya kapag nandoon na siya. Ano? Hindi siya patay. Natigilan. Mabilis na inilipat ni Jared ang kaunting kakayahan na enerhiya sa kanyang katawan. Hindi nagtagal. Napagtanto niyang buhay nga siya. Ang puso niya ay tumibok pa rin kahit mahina. Si Jared ay pawis na pawis. Kung hindi dahil kay Axton. Inilibing na ni Jared si Lyanna. Bago tingnan si Lyanna kanina. Naubos na niya ang karamihan sa kanyang mga katangian ng enerhiya. Kaya, hindi niya nagawang gumawa ng masusing pagsusuri. At halos gumawa ako ng isang malaking pagkakamali. Mangyaring manguna, Mr. Knox. Pagkasabi noon, inutusan ni Jared si Tommy. Ay start mo ang sasakyan. Pupunta kami agad sa Medicine God Sect. Ang Medicine God Sect ay hindi pinapayagan ang mga tagalabas na pumunta at umalis ayon sa gusto nila. Mas mabuti pang samahan mo ako sa kotse ko. Paliwanag ni Axton. Tumango si Jared. Dahil ayaw niyang mag-alala si Josephine. Inutusan niya si Tommy na bumalik sa Horrington kasama ang iba at ipaalam sa kanya kung saan siya nagpunta. Pagkatapos noon, binuhat niya si Lyanna sa kotse ni Axton. Kasama si Donald sa manibela. Mabilis silang pumunta sa Medicine God Sect. Kabanata 779. Samantala, dumiretso si Hayden sa Turkol matapos iwanan ang Nothana. Since Jared Hodidi, corport ng Medicine God Sect, magiging mahirap para sa kanya na patayin si Jared sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa mga kakayahan ng Empyrean Sect. Nangangahulugan iyon na hindi niya magagawang ipaghiganti ang pagkamatay ni Carlos. Kaya naman, nagplano siyang makipagsanib puwersa kay Turkol upang makamit ang kanyang layunin. Napuno ng galit si Declan nang malaman niyang namatay ang kanyang paboritong disipulo sa kamay ni Jared. Pinakadote ko kay Curtis. Wala akong sariling mga anak. Kaya itinuro ko sa kanya ang lahat ng nalalaman ko. Ibinigay ko pa sa kanya ang Sword of Evil sa pag-asang hahalili niya ang pamumuno ng Turkol balang araw. Pero ngayon, patay na siya. Lahat ng pagsisikap ko ay walang kabuluhan. Kilala ang Turkol sa Timog Kanluran. At alam ng lahat ang pangalan nito. Kaya naman, ang balitang may pumatay sa paboritong alagad ni Declan ay bumulaga sa buong komunidad. Nakatuon ang lahat kay Declan habang iniisip kung ano ang magiging reaksyon niya. Maghintay ka lang, Jared Chance. Tumakas ka man hanggang sa dulo ng mundo. Pira-piraso kita, bawat paa. Umungol si Declan. Ang galit ay nagmula sa kanyang buong katawan nang ibinagsak niya ang isang kamao sa mesa sa harap niya. Nadurog-durog ito. Ang iba pang mga alagad ng Turkol ay nagalit din. Palagi silang nakaligtas sa pagkilos ng mayabang sa Timog Kanluran.
At hindi pa sila nakaranas ng gayong kahihiyan noon. Lihim na napangiti si Hayden habang nakatingin sa galit na si Declan. He piped up, hindi magiging ganoon kahirap na tanggalin si Jared. Master Neighborhouse, maaaring mayroon siyang isang trick o dalawa sa kanyang manggas at nagawa pa niyang patayin si Xander. Ngunit magiging madali para sa akin ang pakikitungo sa kanya. Tsaka masasali ka rin. Gayunpaman, siya ay kinuha ng ilang tao mula sa Medicine God Sect. Malamang doon siya nagtatago, kaya mahihirapan tayong makuha ang mga kamay natin sa kanya. E ano ngayon? Kung paanong ang isang may utang ay kailangang magbayad ng utang ng isang tao sa pamamagitan ng pera. Ang isang mamamatay tao na tulad niya ay kailangang magbayad para sa kanyang mga aksyon sa kanyang buhay. Kahit totoo na nagtago siya sa Medicine God Sect, papatayin ko talaga siya. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Declan habang nagsasalita. Napuno siya ng galit kaya wala siyang pakialam kung talagang nagtatago si Jared sa Medicine God Sect. Master Neighborhouse, pinatay niya ang aking anak. At ngayon ay pinatay niya ang iyong paboritong disipulo. Ang Empyrean Sect ay handang makipagsanib puwersa kay Turcole para salakayin ang Medicine God Sect at patayin si Jared. Tuwang-tuwang deklara ni Hayden. Sa pagsasama-sama ng ating puwersa, magagawa nating labanan ang lakas at kakayahan ng Medicine God Sect. I doubt they'll risk a confrontation with us for Jared's sake. Tumango si Declan. Magaling. Walang oras na mawawala. Kaya dapat mong simulan ng sabay-sabay ang iyong paghahanda. Isasama ko ang ilang iba pa mula sa iba pang mga angkan para sumama sa atin at hinihiling na ibigay ng Medicine God Sect si Jared. Alam niya na ang Medicine God Sect ay hindi pushover. Kaya, naisip niya na isang matalinong makakuha ng higit pang mga tao na sumali sa away at ipilit ang higit pang presyo sa Medicine God Sect. Tumango si Hayden. Saka nagmamadaling umalis para tipunin ang kanyang mga tauhan. Samantala, si Jared at ang iba ay nakarating na sa paanan ng isang bundok. Ang tanging paraan patungo sa Medicine God Sect ay sa pamamagitan ng isang paikot-ikot at mapanlinlang na landas ng bundok na napapalibutan ng makakapal na kakahuyan. Mayroon ding mga hayop at parasito sa lugar. Paminsan-minsan, ang isang miasma ng mga nakal-alasong singaw ay nakabitin sa hangin. Kaya naman, kakaunti ang ng ahas na makipagsapalaran doon. Pagkababa ng iba sa sasakyan, ipinarada ni Donald ang sasakyan sa isang tabi at naglabas ng itim na hood. Sa magalang na tono, sinabi niya, "Mr. Malamang, ang Medicine God Sect ay may pagsusuri na ang lahat ng mga tagalabas ay dapat na makita ng mata bago pumasok." Habang nakayakap pa rin si Lyanna, tumango si Jared. Dahil ang Medicine God Sect ay nagtakda ng ganoong rekomendasyon, hindi ko magagawang salungatin ito. Sa totoo lang, walang layunin ang hood dahil kailangan lang ni Jared na gumamit ng ilang mga kahulugan upang masakop ang kanyang paligid sa radius na 10-10 metro. Kaya naman, hindi niya kailangan ang kanyang mga mata upang makakita. Nang kumilos si Donald para takpan ang ulo ni Jared, pinigilan siya ni Axton. Hindi na niya kailangang isuot. Si Jared ay hindi estranghero. Kapag naging pamilyar na siya sa mga ruta, maaari siyang laging dumaan kahit kailan niya gusto. Nang marinig ito ni Jared ay naantig siya. Sinunod ang utos ni Axton. Inalis ni Donald ang hood. Magkasama, umakyat ang tatlo sa bundok. Sa buong paglalakbay nila, nanatili sila sa isang maliit na pal-ikolikong landas na napapaligiran ng makakapal na mga dahon ng mga puno. Sa kabila ng ilang, malinaw ang landas, na nagpapakita na marami pang iba ang dumaan dito noon. Para sa sino mang ordinaryong tao, ang paglalakbay na ito ay magiging isang mapanlinlang. Gayunpaman, ito ay walang iba kundi ang paglalakad sa parke para kay Jared at sa iba pa. Inabot sila ng isang araw at isang gabi bago makarating sa destinasyon. Sa kalagitnaan, pinakain ni Axton si Lyanna ng longevity pill habang patuloy siyang dinadagdagan ni Jared ng pagtaas ng enerhiya upang mapanatili siyang buhay. Jared, nakarating na tayo sa Medicine God Sect. Itinuro ni Axton ang malayo. Nang tumingin si Jared, isang makapal na ulap ang tumakip sa kanyang paningin.
Ngunit nang siyasatin ang lugar gamit ang kanyang kahulugan na kahulugan. Agad niyang naramdaman ang isang pasukan sa lambak na may 4 na gwardya na nakatalaga sa harap nito. Kahit na wala ang mga gwardya, walang ordinaryong tao ang makakahanap ng lugar na ito maliban kung sila ay may gabay ng isang tao mula sa Medicine God Sect. Ito ay parang isang oasis na nakatago sa labas ng mundo. Ito ay isang mahusay na lokasyon. Bagamat medyo makapal ang ambon. Sa isang pitik ng kanyang daliri, itinuro ni Jared ang isang sinag ng aktwal na enerhiya sa isang kalapit na malaking bato. Agad na nagliwanag ang bato nang magsimulang kumupas ang ulap sa paligid. Sa loob lamang ng ilang segundo, nawala na ito sa hangin. Kung wala ang ambon, ang pasukan sa Medicine God Sect ay nakikita na ngayon. Nang masilayan ng mga nakatalagang gwardya si Axton, nagmadali silang lumapit at magalang na lumuhod. Ginoo, Knox, welcome back, sabay-sabay nilang bati. Ganun pa man, hindi man lang sila pinapansin ni Axton. Sa halip, nagtatakang nakatingin siya kay Jared. Jared, paano mo malalaman kung nasaan ang core ng Medicine God Sect? Tanong ni Aston. Ang ambon ay sinasadya ng isang pangunahing hanay ng pagtatago. Karaniwan, kailangan lang alisin ang arcane array ay upang mahanap ang core nito. Nagkibit balikat si Jared. Kapag nalantad ang core nito, ang kailangan mo lang gawin ay sirain ito. Para kay Jared, ang hindi pagpapagana ng isang basic arcane array ay walang iba kundi ang paglalaro ng bata. Sa kabila ng kalmadong tono ni Jared, naliligaw pa rin si Axton. Si Jared talaga ay isang jack of all trades. Hindi lang siya marunong makipaglaban, pero master din siya ng alchemy at arcane arrays. Siya ay isang henyo. Itinatag ko ang simpleng arcane array na ito noong una kong itinatag ang Medicine God Sect. Gayunpaman, ang pinakamaraming magagawa natin dito ay i-activate at i-deactivate ito sa kalooban. Hindi ko alam na may mga ganoong sikreto tungkol sa arcane array. Kailangan kong matuto ng higit pa mula sa iyo sa hinaharap, sabi ni Axton sa maalab na tono. Ginoo, Knox, masyado kang mabait. Ang papuri ni Axton ay dumating bilang isang kaaya-ayang sorpresa para kay Jared. Pagkatapos ng lahat, si Axton Knox ay isang tao na lubos na iginagalang at iginagalang ng marami. Karamihan sa mga individual sa kanyang posisyon ay magiging mapagmataas at mapagmataas. Ang kanyang mapagpakumbabang saloobin ay lubos na nagulat kay Jared. Ganoon din, ang 4 na gwardya ay napasulyap kay Jared sa sobrang gulat. Hindi ako makapaniwala na si Mr. Knox, isang elder. Basta, sa kabila ng kanilang pagtataka, nanatili silang tahimik. Hindi araw-araw na nakakausap nila si Axton. O kahit si Donald. Dahil sila ay mga footguard lamang na namamahala sa pagbabantay sa pasukan. Kaya naman, ang 4 na gwardya ay hindi nang ahas na kumilos sa labas ng linya. Ginoo, Knox, Mr. Chance. Ito ay isang mahabang paglalakbay. Bakit hindi natin ituloy ang usapan natin sa loob? Iminungkahi ni Donald. Tama iyan. Iniangat ni Axton ang ulo bilang pagsang-ayon. Hayaan mo akong ipatawag ang iba para sa isang pulong. Kailangan nating gumawa ng paraan para gumaling ang mga sugat ng dalagang ito. Kasama si Lyanna sa kanyang yakap. Sinundan ni Jared sina Axton at Donald sa Medicine God Sect.